Okay guys, itong part naman ng video na 'to, medyo may issue si, Idol Rafi sa subcontracting, 'no. Either issue niya is yung subcontracting per se or subcontractors, either of the two. Okay. So panoorin muna natin siya and, bigyan natin ng, reaksyon yung sinasabi dito ni Idol about sa subcontracting. Last year, na-brought up ko na po ito. Hanggang ngayon po ba, pinapayagan pa rin po yung subcontracting? Halimbawa, yung nagkaroon ng bidding para sa isang project, nanalo po yung si contractor A. Ang ginagawa ni contractor A, ibinibenta kay contractor B. And then si contractor B, sometimes ibinibenta pa kay contractor C. So hanggang yan po siguro isang dahilan kaya numinipis yung kalsada dahil nagpapasapasahan. Is that being allowed still or siguro ihinto na po natin yung ganong klaseng practice, Secretary? There are specific guidelines on subcontracting, Your Honor, in implementation of projects. If I recall, actually, yung the extent of subcontracting should not be more than 50% of the original project cost, Your Honor. But again, the subcontractor must have been pre-qualified by the department before it gives authority for the subcontractor to subcontract. Dapat it has to go through an evaluation kung pwede siya mag-subcontract o hindi. Now, subcontracting is allowed for as long as it is registered with the department. Your Honor, ganun ang paano. Para sa akin, it doesn't make sense, Secretary, na sumali sa bidding ang isang contractor for a certain project, yung pala wala siyang kakayahan na para panindigan yung proyekto ngayon just because siguro wala siyang mga equipments and all, and that's why he subcontract it. Siyempre, pag sinubcontract niya, pipita siya doon. So parang ginamit niya, laway lamang at lisensya niya, kumita na siya. At actually, yung gagawa, yung subcon. So yung subcon ang, siyempre, kikita pa yung subcon doon. So yung sa akin lang, itong nanalo sa bidding, walang kapagod-pagod, laway lang, nagkapera. So this is another way siguro to, if we can avoid this, para mapaayos na po yung mga construction natin mga kalsada kasi siyempre kabawasan din doon sa budget na mapupunta po doon sa main contractor. Very well noted, Your Honor. I think, yes, we can. Okay guys. I'm very sure maraming makakanood sa atin who is very much more well-versed pagdating dito sa usapin ng subcontracting, ng contracting, and all the shebang. No, kung ano man yung i-share ko sa inyo, it is based on experience. Okay? We learn along the way. Ika nga. Hindi naman po ako isang engineering graduate or hindi rin naman po ako sabihin na lang natin. It so happened that I've worked for 6-7 years sa construction, contracting, no. Isa sa pinakamalaking, kung hindi nga lang talaga kami guys iniwan sa ere ng engineer naming isa, siguro matagal na akong nag-aral. No, kasi nag-ipon pa tayo para lang makapag-aral, 'di ba? Yung value ng project na 'yon na mapupunta sa amin sana was around 1 million dirhams. Approximately 140 to 150 million pesos. Tapos 4 lang kami maghahati doon. 'Di ba? All of a sudden iniwan kami sa ere ng ano namin, ng contract ng engineer namin. So nag-collapse yung project na 'yan. Okay? Nagkaroon pa nga ng problema 'yan eh. Tawag dito. Binayaran namin yung mga tao pero hindi kami nabayaran nung contractor, no? Main contractor kami directly, ha. So ganito 'yun, guys. Para makakuha ka ng isang siguro malaking project, whether or not it's a private client or government project, number 1 na hinihingi nila is financial, kung financially capable ka ba.
Okay? Kasi, papasok ko dyan guys, yung sa payment terms. May payment terms na upon mobility, upon mobilization, bibigyan ka ng 5%. Okay? Para makapag-mobilize ka ng mga tao. Tapos may mga kontrata pa dyan na sinasabing supply and build. Pwedeng build lang. Pag supply and build, sa'yo galing yung supply. Halimbawa, maglalagay ka ng full ceiling. Diba? O maglalagay ka ng partition. So, lahat ng kailangan mo para makagawa ka ng partition, starting from the gypsum board and so on and so forth, blah, blah, blah. Ikaw magsusupply niyan. Supply and build. Ibig sabihin, pati yung materyales sa'yo. Okay? Maliban sa gagawa. Another one. Kung halimbawa, ang nakuhang project ni contractor, building. Pag building, guys, isama mo na dyan yung HVAC mo, no? Electrical mo, structural mo, at kung ano-ano pa. Sa isang contracting company, kumpleto man silang ganyan, pero kakailanganin nila ng manpower. Lalong-lalo na pagparami ng parami na yung nagiging requirement. Okay? May mga project na naglalas 2 to 3 years, perhaps. Kaya kailanganin mo na yan ng subcontractor. Hindi po masama ang magkaroon ng subcontractor. Ang budget po ay budget. Kung halimbawa ang budget sa isang building na to is 50 billion pesos, hindi na po tataas, lalagpas dyan ang budget. Okay? Sa contracting, before mo tine-turn over ang project sa client mo, may tinatawag na inspection. Sino ang nag-i-inspect niyan? Both sa client side at saka sa contracting side, sa contractor side, meron silang tinatawag na QA. No, QA, QS. Yan, somewhere there. Basta ini-inspect muna nila lahat yan. Babalikan nila ngayon yung technical requirements nung pinapagawa nila. Hindi tatanggapin yan ni client kung hindi pasok based doon sa technical requirements na ibinigay kay contractor from the very start. Basta ito ang sinabi, ito yung binigay ni client, ito yung masusunod. Ito yung budget. Kumuha ka ng subcontractor mo, pa-aprobahan mo sa akin, gaya nga ng sinabi ni DPWH. Kung magkano ibabayad mo sa kanya, wala kaming pakialam. Basta ito usapan nating dalawa. Ako at saka si main contractor ang magkausap. And normally, pag nabulilyaso yung project, dahil sa kagagawa ni contractor, babalikan siya ni client, which is si government. So wala pong problema kung ikaw ay magsasubcon. Budget-wise, basta ito budget, bahala ka. Computed na namin yan eh. Alam na namin ang value na yan. Kukuha ka ng subcon mo, bahala ka. Magkano ibabayad mo kay subcon, bahala ka. Basta ang usapan natin dalawa, tayo. Kailangan, pag chinek ko na yung quality ng trabaho mo, pasok lahat sa technicalities at requirements ko. Based sa binabayaran ko din sa'yo. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling itong idea ni Raffy Tulfo. Diba? Not unless, no? Ito na yung not unless natin. Para lang ma-release yung project. Kasi may mga projects kasi guys, ang payment terms nila, pwedeng upon completion, no? Per month. Ito yung natrabaho namin per month. Ito yung natrabaho namin this month. Ibibill mo na ngayon si government or si client mo. Bibill mo si client mo. Pabayaran ka niya as per that. Pero madalas per completion. So, dinidivide nila yung project into several
Like sabi na lang natin, several parts. Cladding. Okay, once na matapos mo yung cladding, inspection din namin yan, blah, blah, blah. I-bill mo kami, send invoice, bayaran ka namin. As per your accomplishment. Ganun yung nangyayari, guys. Ngayon, kung ganyan ang mga siste, per accomplishment, may inspection agad yan. Inspect ka na ng inspect. Hindi i-release yan or hindi yan tatanggapin ng client side pag may mga nakikita silang problema. Paano kung nababayaran itong si client side? Yung nag-i-inspect. Patay na. Doon lang nagkakaroon ng problema. Wala sa pagsasubcon. This is based na lang sa aking experience. Marami po akong nahawakan project dyan sa UAE. As far as Ras Al Khaimah down to Abu Dhabi. One of my prominent project dyan is Al Rim Island. Al Raha. Imagine nyo ilang buildings yun, hinawakan namin. Nag-deploy ako ng 100 tao. At that time, subcon din kami. Meron pong isang malaking resort dyan sa Abu Dhabi. Ang tawag sa kanya ngayon is Yas Water Park. Nag-bid kami dyan. All Filipino. Pasok kami. Gustong-gusto kami ni client. Ang problema namin, hindi kami financially capable. Walang pera. Hindi namin kaya yung meron kaming 1 million sa account. 1 million dirhams. Tapos yung project na kinukuha namin sa kanila is worth 52 million dirhams. Sino nag-present? Ako. At saka yung owner. Kaming dalawa yung kausap ni client side. At the end, naging subcon na lang kami ng isang subcon. Bakit? Kasi yung galing ni owner, yun yung wala sila. Kaya nag-rely na lang sa amin. From 52 million, naging 12 million. So, specific projects na lang yung kinuha namin. Pero ang dami naming ornamentation projects na kinuha doon sa loob. No? So, pag nakikita nyo doon sa mga taga Abu Dhabi, tuwing nakakapasok kayo ng Yas Water Park, yung iba na nakikita nyo dyan gawang Pilipino. Yung nakikita nyo yung divers dyan sa loob ng Dubai Mall, Pilipino, yung silver divers sa may fountain. Pilipino po gumawa niyan. Yun po yung nakasama kong nag-bid sa Yas Water Park. Yung zoo, Emirates Zoo, dyan sa may pagkalagpas mo lang ng Gantut, if you're coming from Dubai going to Abu Dhabi, mga Pilipino rin yung gumawa ng mga ornamentation works dyan. Magagaling yung mga Pilipino, guys. As in. Anyway, yun lang. Talking about subcontracting. No? Wala akong never kong na-experience. Kung tutuusin, mas talo pa ang subcontractors. Kasi maliit na margin na lang napupunta sa mga subcontractors . Diba? Again, hindi ka pwedeng pumasok sa isang project na wala kang pera dahil requirement po yan, lalong-lalo na sa malalaking project. Tatamaan ka doon sa mga... Kaya nga maraming naluluging contractor . Kasi minsan, hindi nagbabayad on time. No? Etong si client. So, kailangan mo mag-abono. Kaya kailangan mong may pera. At the end of the day, ang sasagot sa kapalpakan ng mga subcontractor mo is si main contractor na nakipagkontrata kay client. No? Kaya kung tutuusin, safe nga si subcontractor sa mga obligations niya kay client .
Dahil ang nag-aano lang naman diyan si main contractor at saka si client. 'Di ba? So, I hope medyo kung kung medyo nalilito kayo, ganun lang yung kasimple. Walang obligasyon si subcontractor kay main client kung sakali man nagkaroon ng problema yung project. Ang hahabulin is itong si main contractor. Now, with the main contractor, mas malaki po ang kanyang mga obligasyon compare kay subcontractor. At the end of the day, wala pong malulugi dyan maliban kay subcontractor. Bakit? Kasi pagdating kay subcontractor, very specific job, and mas maliit na yung kanyang margin kumpara kay main contractor. Okay? However, that's part of the deal. Ganyan po talaga ang nagsasubcon. But those people, to my understanding, na kumukuha ng subcontracting work, they use it as their portfolio. Eventually, yung mga nagsasubcon, kumukuha din po yan ng mga malalaking project over time. Okay? And hindi po lahat ng subcontractor ay maliliit na contracting company. You will be surprised that there are certain companies, they're very big, but they subcontracted some jobs to sa mga main contractors. So, wag tayong ma-confuse or wag tayong wag natin i-speculate na pag subcon automatic maliit na contracting company. Diba? Walang ganun. Merong maliit, meron din malaki. Okay? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin po. And syempre, mas gustuhin ko naman na makapagkwento rin sa atin ng ating mga engineering or yung mga ating engineer na may engineering fair, malaki man o maliit yan. What can you say dito sa issue ni Idel about subcontracting? Pabor po ba kayo dyan o hindi? Thank you so much guys and I'll see you in the next video. Bye!